as a brother, may concern ka sa kanya. Okay. So, pag concern ka sa brother mo, syempre kung anong ginagawa ng brother mo, kapatid mo sa serbisyo, syempre i-remind mo siya na talagang huwag mong gawin yan. Magandang araw po sa ating mga kababayan dito sa Rizal, sa ating mga life coach, sa ating pong mga PNP personnel. Nandito po tayo ngayon sa office po ng ating DPDA Rizal o Deputy Provincial Director for Administration. Sir, would you mind introducing yourself sa ating po mga viewers? Yun po, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. I am Police Lieutenant Colonel Jaycon A. Ramos, the Deputy Provincial Director for Administration ng Rizal PPO. Morning po. Wow, thank you, sir. To give light sa ating po mga viewers, no? Ano pong ibig sabihin at trabaho ng isang DPDA sa isang province? Opo, DPDA as Deputy, maganda siya pakinggan, Deputy Provincial Director for Administration. So, lahat ng administrative matters ay dumadaan po sa akin. Kung hindi po kayang atinan ng ating Provincial Director kasi minsan nagsasabay-sabay po yung kanyang mga meeting na inatinan. So, as Deputy for Administration, pwede ko pong atinan po yung mga ibang bagay na hindi po na maatinan ng ating Provincial Director. Amen. Thank you. So sir, matagal na ho natin itong ginagawa, no? Ito pong MBK Swim. So would you mind sharing with us, no? Sa mga viewers din natin, kung ano na po ang naging epekto nito sa iyo bilang isang PNP person? Ang epekto po sa akin ng itong Swim MBK natin, kasi ito po is na-encounter ko na po siya nung kadete pa lang kami. Pero noong time na yon, ang talaga namin doon is my brother's keeper. So the concept, sir, nandun na sa may academy? Opo, may mga pumapasyal po sa amin na mga, yun nga po, siguro nga po ang tawag noon, or ang tawag ngayon is life coaches. Kasi ang tawag lang namin noon, mga pastor or mga brother, yun ang pakilala po sa amin. So, pumapasyal po sila sa amin sa academy nung kadete kami. So, sa akin, sa personal life ko, talagang maganda yung epekto o sabihin natin yung purpose na itong si Swim MBK. Kumbaga sa akin kasi Christian din ako nung civilian life ko. Parang kumbaga kung wala nito, lalong mapapariwara ang isang tao. Pero kung meron kang sinasabi nito na lagi kang ito nga yung parang life coaching nga kumbaga nare-remind ka palagi. So yun po ang sa akin personally na magandang epekto nito kasi from time to time nare-remind talaga ako na merong may care sa atin, lalong-lalo na sa soul natin. Thank you so much. Thank you, Pastor. Nabanggit nyo kanina na yung my brother's keeper na concept na sa academy pa rin. Kaya gusto ko rin liwanagin, no? Maging sa viewers natin at sa mga nagtatanong, ano ba itong MBK o my brother's keeper? So, napaganda ko ng concept nito, no? Na ang isang officer will be concerned to another officer. And they will work together side by side as my brother. Okay? Kaya ito po ay naging magandang programa nung ginawa ito ng ating pong mga leaders dito sa 4A dahil nadala ho sa nasyonal, no? Naging MBK Swim. At sir, kung mamarapatin niyo po, no? Dahil ito po ay naging blessing sa inyo, ito po ba ay nagkaroon din ng impact sa family mo? Opo, malaki rin po ang naging impact na ito sa family ko kasi nga, kumbaga, ako na-impart ko sa aking wife yung sabihin natin sa buhay natin na yung pagiging kontento kasi nga, syempre dito nakakabasa tayo ng itong banal na aklat, yung Bible, so na-share din natin sa ating family. So, na-absorb naman ng ating pamilya, kumbaga din ako naman sa way ko rin sa aking family na syempre dapat itapatin ko na, Pastor, dapat isa lang ang family talaga. So Amen. dapat gano'n ang natin, ang konsepto natin. Family, yun nga, with one wife and may anak ka. What I mean,
with your children na dapat dalhin mo din sila, ihikayat mo sila sa ito nga sa buhay natin na dapat meron tayong ganito na tinatawag na nating para yung buhay natin ay mas maganda pa, family life natin. So, in a way, nakakatulong siya sa iyo. Nare-remind ka, Opo. na-challenge at the same time. So, is there any word of encouragement muna sa ating mga taga-subaybay? Kasi nakakaroon ho ito ng misinterpretation na parang religious ang dating, ng convert, nagkakaroon ng parang pinoproselyte. So, mayroon mo ba kayong nararamdaman na gano'n sa ating programa? Sa akin naman, sa ating programa ng itong SWIM-MBK, kumbaga, ang pinaka-concentration talaga ng programang ito is yung tinatawag natin internal cleansing. So, syempre, saan tayo magsisimula? Pero kung sa isang tao ka lang ang target mo, syempre, unahin mo sa kanya, hindi naman pwedeng kung bibihisan mo yan ng, kumbaga, mas maraming salapi ibibigay mo dyan, baka lalong mawala. Pero kung yung kanyang puso ang iyong puntahan, kumbaga, as a brother, may concern ka sa kanya. Okay. So, pag concern ka sa brother mo, syempre, kung anong ginagawa ng brother mo, kapatid mo, sa serbisyo, syempre, i-remind mo siya na talagang huwag mong gawin yan or ito ang gawin mo. So, unang-una, siguro yung iba kasi nga tama yun pastor, na parang religious yung dating nung iba. Pero sa akin naman, hindi naman siguro purely religion ang inaano rito kasi ang inaano is nisave din natin yung napapariwara nating kapatid sa PNP organization. Ayan. So as a leader naman sir, no? How does MBK SWIM help you or motivate you as a leader? Unang-una, kung sabi nga nung iba, naririnig ko yung sa iba mo na kung palamura daw sila noon, medyo na-lessen kasi nga tama po yung approach na kasi kung puro senior officer lang yung mag-approach o sabihin natin ng itong MBK na to, talagang susunod yung mga junior. Pero kung ginamit nga dito is yung mga life coaches, which is hindi naman sila directly na sinasabi na religion to, ganyan-ganyan, ayun po yung maganda roon. Kumbaga, tinuturuan natin ng values or i-uplift mo yung ng isang tao. So, as a leader naman sa akin, malaking tulong nga ito kasi nga, kumbaga, may kasama kami na nagmo-motivate sa mga personnel. Kumbaga hindi lang kami na puro siguro kung paano magdisiplina ang officer ng PNP, medyo sabihin natin medyo kung iba ang tingin ng iba harsh, pero pero kailangan gawin yun pero ngayon may katulong kami na itong SWIM-MBK medyo kumbaga parang kikintatan na lang namin yung mga ibang officers o tropa medyo okay na. Yun ang na-experience ko as itong impact sa akin as a leader. And of course, as advocate, no? Kilala ko kayong isa sa mga nag-advocate itong ginagawa nating Salamat po, Pastor. programa. Sir, would you mind sharing with us kung mayroon mo kayong Bible principle or any Bible verse na you live by to encourage our viewers? Meron po, Pastor. Tingnan ko po sa sa Bible apps ko yung Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kumbaga lahat, bonus na lang. Kumbaga, nasa Kanya ka na, nasa Panginoon ka na, then promotion, dagdag na sahod or kung ano pa yung may negosyo ka pa, mga ganyan, posisyon, siguro, yun lahat yun, bonus na lang yun Pero yung nasa Kanya ka na, and His righteousness, kung baka sinusunod mo na siya, talagang sabihin natin Kanya ka na, may bonus ka pa. Salamat po, Pastor. Thank you, sir. No? I know that there are some of our life coach na
minsan ano din, napapagod din, life coach natin, minsan na-discourage din, no? Kami mga life coach, minsan nakaramdam din ng discouragement, no? But, sir, would you mind encouraging our life coaches na nanonood ngayon na magpatuloy? Yung trabaho kasi natin, talagang sabihin natin ano bang term, mahirap? Baka hindi lang mahirap napakahirap talaga. Kasi life coaches, ang dala natin dito is, kaya nga life coaches. So, ang dala natin to life or yung soul ng bawat police na nakausap natin. Kaya dapat iporsige natin. Sometimes kasi mahirap din talaga ang trabaho ng police. Talagang sabihin natin kung ako nga mismo, kahit officer ako, nakaka-enkwentro ako ng mga tropa na sabihin natin parang ayong hindi magalang ba. Kasi siyempre minsan i-approach mo sila, hindi ka naman naka-uniforme palagi. Na ako naranasan ko yan na nasigawan ako. Hindi naman actually ako yung direct na sinigawan, pero pasigaw yung sagot. Pinigilan lang ako ng kasama ko. Ginanon lang ako na, sige, siya na lang daw makipag-usap. Sige ka ako. Kasi nga, hindi natin alam yung level din ng stress nila. Pero tayo, as a life coach, sana maintindihan natin yon. And, syempre, pagpatuloy natin yung trabaho natin. Syempre, kung hindi tayo maghihirap, syempre, hindi rin masarap yung resulta nung ginagawa natin. So, being a life coach, from the word life coach, yung life na yon, yung soul na yon, dapat natin madala talaga natin sa dapat nilang kalagyan. Salamat po, Pastor. Opo. Nabanggit nyo kanina that to go beyond the MBK stream. Opo. Is there any platform or experience nyo or activity nyo that go beyond doon sa hour ng MBK stream natin na nagpapatuloy kayo ng life coach? Pwede po yun, Pastor, kasi ang sa akin, halimbawa, ayun nga, meron tayong designated na oras lang, 1 hour, 2 hours lang, kasi ngayon, ang uso ngayon, Zoom So ngayon, beyond that Zoom, kung in-approach tayo nung member natin, yung kaswim natin, sana, yun nga, open tayo. Kasi hindi natin alam anong problema nun. Family, financial, yung mga ganun ba. Yung iba nga, baka sana masave pa natin kung magpapakamatay na sila dahil niya sa problema. So, kung tayo na life coach is talagang kumbaga may discerning tayo, madidiscern naman natin yun na kailangan ng tao. So, pwede tayo beyond, kumbaga hindi na yung swim MBK lang, beyond talaga. Yun na yun talagang para sa akin. Beyond talaga na and I think yung devotion natin dito sa BPO is even beyond doon sa squatting sa time ng MBK swim, which I believe is one of the best practice na ginagawa dito po if I may commend yung Rizal PPO sa ginagawa po nilang Wednesday devotion dito po sa ating conference room So, sir, last na po ito. Sir, pwede niyo mag-i-encourage din yung mga tropa natin na minsan, siyempre, nabanggit niyo marami ng trabaho, maraming tasking, kailangan mag-comply. And sometimes, parang naging compliance na lang din yung pag-attend. Is there any word of encouragement sa mga tropa natin upang, kumbaga, sipagan o tsagahin itong ating ginagawa ngayon? And that together we journey, life coach, PNP, knowing na yung mga life coach natin, they also take sacrifices of their time, their resources para dito. So, sir, would you mind encouraging our PNP personnel? Yung sa ating PNP personnel naman, ito nga, siyempre, yung ating hierarchy, gumagawa ng paraan upang tayo ma-reach out. So, ngayon, nakagawa ng paraan through the Swim MBK. So, may mga life coaches na na-assign sa atin. So, sa personnel naman natin, ganun talaga. What I mean, sa simula, mahirap. Parang, sino ba itong mga to? Bakit ba nandito itong mga to? Kaya nga, sabi mo nga, Pastor, is parang compliance na lang ang nangyayari. Pero, sana sa personnel natin, kasi ang mga life coaches natin, is seryoso sila. Talagang sila ang tinatawag natin na my brother's keeper.
So, they will keep us talaga na nasa tamang landas. So, sa mga PNP personnel, sa ating mga tropa, officers and men, na hindi pa nakaranas ng ganun kalalim na relationship, subukan natin. Makipag-ugnayan tayo sa ating mga life coaches. Siguro, beyond the books, magtanong tayo ng question. Kahit na siguro, kasi pag hindi naman niya masasagot yan directly nung life coach na naka-assign sa atin, may ibang life coach naman na pwedeng sumagot dyan. Kasi, kumbaga, parang ano lang din yan opinion ng isa, anong tawag na? Option 1, option 2, parang pag may sakit ka, magpa-second opinion ka, parang ganon. So, ganon din naman po dito sa life coaching. So, sa PNP personnel natin, wag po tayong mahiyang i-approach ang ating mga leader, lalong-lalo na yung mga life coach natin. Kasi nga, kung hindi nila masasagot mismo, meron din po silang paraan paano masagot yan. Kasi, para sa atin kasi itong programa na to, kaya gamitin natin sa aking mga katropa. Gamitin natin to mga PNP na tropa natin. Sir, thank you very much for your time. Thank you for the words of encouragement and words of wisdom para sa ating mga viewers, mga kasamahan natin, ka-brother natin. I am Police Lieutenant Colonel Jacon A. Ramos, the Deputy Provincial Director for Administration of Rizal PPO. I am my brother's keeper.